Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang kapurihay manatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon. Siya'y ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kaniyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang kapurihay manatili magpakailanman. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pukawin mo sa iyong sambayanan ang Espiritu na pumuspos kay San Josaphat upang mag-alay ng kanyang buhay para sa mga tupa. Pakundangan sa kanyang panalangin, kaming mga pinagtibay ng Espiritu ring ito ay wag nawang mag-atubiling mag-alay ng buhay para sa kapwa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal, ang ituro mo'y yaong wastong aral. Sabihin mo sa matatandang lalaki na sila'y maging mahinahon, marangal, matimpi, matatag sa pananampalataya at pag-ibig, at matyaga. Sa matatandang babae naman, sabihin mong sila'y mamuhay ng maayos, huwag maninirang puri at huwag mahilig sa alak. Magturo sila ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae na magmahal sa sariling asawa at mga anak. Ang mga babaeng ito'y kailangan din nilang turuang maging mahinahon, malinis ang kaisipan, masipag, mabait, at masunurin sa kanilang asawa upang walang masabi laban sa salita ng Diyos. Pagbilinan mo rin ang mga kabataang lalaki na sila'y magpigil sa sarili. Sa lahat ng paraan, magpakita ka ng magandang halimbawa. Maging tapat ka sa iyong pagtuturo at huwag itong aariing biro. Wastong pangungusap ang lagi mong gagamitin upang hindi mapintasan ninuman
ang sinasabi mo. Sa gayon, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang maipaparatang sa atin. Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan ang ating pong itutugon? Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ulitin po natin. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Iingatan ng Diyos yaong masunurin, ang lupang minanay di na mabawiin. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay ang Panginoon nang upang maligtas. Sa gawain niya, ang Diyos nagagalak. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at manahan kang lagi sa lupain. Ang mga matuwid, ligtas na titira, at di na aalis sa lupang minana. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Magsitayo po ang lahat. Tutupad sa aking aral, Ama't ako'y mananahan. Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, ipalagay natin kayo ay may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba niya sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain.
Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sasabihin ninyo, kami ay mga aliping walang kabuluhan. Tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po sa lahat ng mga nagsisimba dyan sa barangay at sa kani-kanilang mga tahanan, ang mga nasa online. Magandang umaga po, kasama po kayo sa aming pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Kahapon, isang aral tungkol sa pagiging alagad ng simbahan o taong simbahan ang itinuro sa atin ng ating mga pagbasa. Sabihin nyo nga, taong simbahan. Yan ang ating natutunan kahapon, kung paano maging isang taong simbahan. Samantala, ngayong araw na ito, aral naman tungkol sa pagiging lingkod, ang pinatutungkulan ni Jesus sa ating ebanghelyo. Sabihin nyo nga po, lingkod. Sa ating ebanghelyo, ipinakita ni Jesus sa kanyang mga apostol kung ano ang isang lingkod. Ginamit niya ang imahe ng isang alipin na nagtatrabaho para sa kanyang amo. Hindi daw natatapos sa bukid ang kanyang trabaho. Dahil ang isang alipin hanggang sa pagsisilbi para makakain ang kanyang amo, dapat niyang gawin. Di ba gano'n naman? No? Pag ikaw ang amo at meron kang alipin, pagsisilbihan ka. At sinabi ni Jesus, kung kailan matatapos ang amo kumain, saka pa lang kakain ang alipin. Higit sa lahat, gagawin ng alipin ang pagsisilbi ng walang bayad ni pasasalamat. Ganyan ang isang lingkod. Isa daw alipin. May tatlong bagay ang pinapatungkol ni Jesus sa paglilingkod. Tatlong bagay ang pwede nating matutunan. Una, ang lingkod ay alipin, hindi amo. Malinaw po ba yon? Malinaw dapat yon. At magandang malaman na walang lingkod ang marunong pa sa amo. Tama po ba yon? Walang lingkod ang nasusunod kaysa sa amo. Tama ba yon? Kung kaya't ang isang taong hindi marunong sumunod, isa bang lingkod? Hindi. Hindi siya lingkod. Siya ay amo. Kung ang kagustuhan mo ang laging nasusunod, isa ka bang lingkod? Hindi ka lingkod. Ikaw ay amo. Dahil ang isang lingkod ay isang alipin. Kaya kung titignan natin ang konteksto, no, sa ating simbahan, kung ikaw ay naglilingkod sa simbahan, ikaw ba ay masusunod? Ikaw ang susunod. Kung ikaw ay naglilingkod sa simbahan, no, mas marunong ka ba sa pinaglilingkuran mo? Hindi. Dahil ikaw ay alipin, hindi ka amo. Kaya magandang tignan, no, yung relasyon natin sa Diyos. Ikaw ba ay alipin o amo? Sino ang amo? Sino ang alipin?
Madalas, baliktad. Tayo ang nagiging amo at Diyos ang ating alipin. Pinasusunod natin sa ating mga gusto. Lord, ipasa mo ko sa board exam. Pag hindi pinasa, galit. Sino bang amo? Ba't kayo natatawa? Sino bang alipin? Lord, pagalingin mo ko sa aking sakit. Sinong amo? Sinong alipin? Ayan, magandang tignan, yung mga dasal natin. Pakinggan natin ang ating mga sarili. Ikaw ba ay alipin o ikaw ay nagiging amo? Sabi ni Jesus, ang isang lingkod ay isang alipin. Pangalawa, ang lingkod ay pinauuna ang amo, hindi nangunguna. Gaya ng inilahad sa kwento ni Jesus, ipinaghahanda ng pagkain ang amo. Unang kakain ang amo at huli ang lingkod. Yan ang tunay na lingkod. Hindi iniuna ang sarili, kundi ang kanyang amo. Siya ang nagsisilbi at hindi pinagsisilbihan. Higit sa lahat, ang isang lingkod ay nagpapahuli. Nagpapahuli. Magandang tignan din ulit ito sa relasyon natin sa Diyos. Ikaw ba ang amo o ikaw ang alipin? Sinong laging una? Sino ang iyong iniuna? Una ba ang Diyos o una ang iyong sarili? Kaya pag sinabi mo, magsimba ka naman. Ay, Father, marami pa akong gawain sa bahay. Sino ang inuna mo? Magdasal ka naman. Father, busy ako sa trabaho. Sino ang iniuuna mo? Sino ang tunay na amo at sino ang tunay na lingkod? Sabi ni Jesus, ang isang lingkod, pinauuna ang amo, hindi nangunguna. Pangatlo, ang isang lingkod ay nagsisilbi, hindi nagtatrabaho. Nagsisilbi, hindi nagtatrabaho. Tingnan po natin ito. Ang nanay, kapag naglaba, kapag namalansya, nagluto at gumawa ng gawaing bahay, meron bang nakukuhang bayad? Hello? Binayaran ka ba nung nagluto ka? Diba? Sabi pa nga, hindi masarap na eh. Diba? Binayaran ka ba nung namalansya ka? Nung naglaba ka? Sasabihin pa ng anak mo, ba't gusot-gusot ito? Samantala, ang isang kasambahay, kapag naglaba, namalansya, nagluto, at ginawa ang gawaing bahay, siya ba ay binabayaran? Ang kasambahay, kapag gumawa ng gawaing bahay, siya ba ay binabayaran? Yes! Siyempre, bakit? Yun ay kanyang trabaho. Kaya, pwede mong sabihin, ayusin mong luto. Pwede mong sabihin, galingan mo maglaba. Pwede mong sabihin, huwag mong sunugin yung damit ko sa pamamalansya. Yan ang pinagkaiba ng pagsisilbi sa trabaho. Ang pagpapaalipin na walang bayad ay paglilingkod. Ngunit ang pagpapaalipin na may bayad ay trabaho. Ang isang lingkod nagsisilbi ng walang kapalit na pera ni walang pasasalamat. Ang isang lingkod nagsisilbi ng walang kapalit ni pasasalamat. Ngayon pa lang po, maganda nang malaman kung ano ang isang tunay na lingkod. Dahil alam ko,
sa darating na mga araw, sa darating na mga buwan, marami tayong maririnig na magsasabing sila daw ay isang lingkod. Marami tayong maririnig na tatawagin ang kanilang sarili bilang lingkod. Dahil mag-e-eleksyon. Diba? Marami nagsasabi, ako'y maglilingkod sa Maynila. Ako ay magiging lingkod. Balikan ang 3 aral ni Jesus tungkol sa pagdilingkod. Siya ba ay alipin at hindi amo? Siya ba hinuhuli ang sarili, hindi mapanguna? Siya ba ay nagsisilbi at hindi nagtatrabaho? Mga kapatid, ang pagdilingkod ay pagpapaalipin na laging nagpapahuli, hindi mapanguna at hindi nangunguna. Higit sa lahat, siya ay nagsisilbi at hindi nagtatrabaho. Amen? Amen. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo sa ating Amang nasa langit upang matularan natin si Kristo na kanyang anak sa diwa ng paglilingkod na may pagmamahal. Sa bawat panalangin ang ating pong itutugon, Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang Papa, mga obispo, at mga pari, naway maging tapat sa paglilingkod ng may kasipagan at dedikasyon sa kalipunan ng mga sumasampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang mga pinuno ng ating lipunan, naway maging tunay na lingkod na may kasipagan sa pagsasakatuparan ng kabutihang pangkalahatan kaysa unahin ang kanilang sariling pakinabang. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Tayo naway lumago sa ating pagsusulong ng katarungan at pag-ibig sa pamagitan ng ating lubos na paglilingkod sa kapwa sa bawat araw ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang mga nagbibigay ng paglilingkod sa mga may sakit, naway sumaksi kay Jesus na siyang lingkod ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang ating mga tapat na yumao, naway biyayaan ng ating banal na guro ng makalangit na gatimpala para sa kanilang mapagmahal na paglilingkod sa lupa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Isama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong, nagbibigay at sumusuporta sa ating simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Panginoong Diyos, tulungan mo kaming maging lingkod sa bawat isa kasama ni Jesus na aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po lahat. At tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tandaan
ng bawat puso, pagkat tinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Lahat ng mga lungkot, ligaya at pagsubok, lahat ng lakas at kahinaan ko, inaalay kong lahat, buong pagkatao, ito ay isusunod sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ito ay gawin mong mapuspos ng iyong pagpapala at kami ay gawin mong matigib ng pananampalatayang di magigitla na pinanindigan sa pagdanak ng dugo ni San Josaphat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Josaphat ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang na ito ay magdulot nawa sa amin ng espiritu ng katatagan at kapayapaan upang ayon sa halimbawa ni San Josaphat, kami ay kusang maglaan ng aming buhay sa ikararangal at ipagkakaisa ng iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating pag-ukulan ng panalangin ang mga yumao nating mga mahal sa buhay
at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, hali kayo at samahan. Ang mga giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamitin ng may kapal. Ang mga giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, iniahabilin namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pababayaan at pamalagin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo na sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. O banal na paring sa Nicolas na Tolentino, ikaw ay tinawag ng Diyos upang sa pagmamalasakit at pagmamahal, ikaw ay maging kawangis ng Panginoong Jesus. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,